Tulad po ng ating nababanggit po sa inyo kanina, makakausap po natin ang isa po sa mga accredited lawyer, Filipino accredited lawyer ng International Criminal Court, si Attorney Gilbert Andres. Siya rin po ang nagsisilbing Executive Director ng Center for International Law. Ito hong tumututok din dito ho sa magiging trial itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na harap po sa crimes against humanities dun sa may International Criminal Court. Counting backgrounder lamang mga kapong bago po yung ating interview proper. Kamakailan po ay nagsumite ho ng request ang kampo ho ni dating Pangulong Duterte para ho dun sa interim release ng dating Pangulo. Pero kinontra naman po ito ng prosecution. At katulad po natin babanggit, kasama ho natin si Attorney Gilbert Andres. Magandang araw ho sa inyo, Attorney, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Jai. And thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines, Attorney. Unang-una, ho, no, balikan ho natin yun pong hindi po napagbigyan na kahilingan po ng kampo ho ni dating Pangulong Duterte na siya po ay kupkupin ng Australia at iba pang mga bansa, no? Sakali pong mapagbigyan man o magawaran po ng interim release. Sa part po ng Center Law or Center for International Law, ano pong take ho dito ng inyong opisina, Attorney? Oo, siguro ang ibig sabihin lang po nito talaga ay mahirap po talaga ano, yung application for interim release. Mahirap po talaga siya i-grant kasi dapat po meron pong state party na willing po tanggapin kung sino man po yung suspect. At sa ganitong ano po mga naging detalye at naging update po, ibig sabihin po mukhang mahirap nga yung just from a mere logistical standpoint, ano, yung pag-grant ng interim release. Kaya ang position talaga ng mga biktima ay wag na pong i-grant yung interim release dahil meron naman pong mga strong basis po para i-deny po ito. Mm. Initially, paano po yung naging handling po ng International Criminal Court sa interim request or interim release request ni dating Pangulong Duterte, Attorney? Kasi ang una pong lumalabas, Attorney, is that uh, pumayag ho ang prosecution. Sabi ho ito ng kampo ho ng dating Pangulo. Tapos later on, naglabas ho ng statement ng prosecution. Ano po ang kwentong nasa likod po nito? Based ho sa inyong monitor, Attorney? Oo, actually kung basahin naman natin ano, yung view ng Office of the Prosecutor, klaro naman po doon nang nagkaroon lang po ng initial discussion with the defense. Kasi may mga logistical issues nga kung meron mang magagrant na interim release. At base po sa kanilang initial discussion, ang kanila pong pinag-agree ay yung pwede pong pumayag ng release dun sa specific country po, sa specific state, na kung ano man pong state po yun, hindi mo natin alam. Kasi naka-redact po yung dokumento. Bagkos, ibig sabihin lang po nito, wala talagang outright na agreement o mga exploratory talks lang to. At ikalawa po, talagang in-emphasize po ng Office of the Prosecutor, hindi po sila pwedeng mag-agree beforehand bago po nila mabasa. Kailangan po nilang mabasa muna kung ano man po yung application bago po sila mag-agree fully. Kasi syempre, iba po yung pinagsabihan, baka po iba po yung nakasulat po sa application. Okay, gano'n ho pala yung naging kwento, ano. By September ho, Attorney, magsisimula na rin po ang confirmation, ano, o itong confirmation of charges, para ho kay dating Pangulong Duterte. Pero bago ho nito, may mga inasahan pa po ba tayong ilang mga hakbang before po yung nakatakdang hearing o yung pong trial proper, Attorney? Oo, yung sa September 23 po ay confirmation of charges po. Tawag po doon ay pre-trial pa lang po, wala pa po talagang trial proper. Now, ano bang magiging goal ng confirmation of charges sa September 23? Diyan po talaga ipapalabas po ng Office of the Prosecutor na dapat po ituloy nga yung pre-trial into the trial proper. So, yung burden po to prove that ay nasa prosecution po. At dagdagan ko rin po yung mga important dates na dapat po nating malaman. Ito pong forthcoming July 4, 4th of July. Mahalagang date din po yun kasi yun po yung date kung saan ang Office of the Prosecutor magfa-file po sila ng tinatawag na DCC, Document Containing Charges. Ano po itong Document Containing Charges? Ito po yung formal po na charges against kay Mr. Rodrigo Duterte. At doon po natin malalaman sa apat na sulok kung ano pong specific na charges po sa kanya.
Kaya yun po yung mga importanteng dates at ano pa, most probably po baka last week of August, first week of September, most probably lang po pwede pong may pagbabago sa mga estimates na yun. Baka po doon din po ilabas ng pretrial chamber itong decision niya po doon sa jurisdictional challenge ng defense po. Kaya actually maraming i-decide yung pretrial chamber, meron pa nga yung application for interim release at meron pa nga yung sa mismo plenary ng ICC, yung buong judges, they also have to decide dun sa motion for recusal against two judges with respect to the jurisdictional challenge. So, marami pong dapat i-decide yung ICC. Mhm. Attorney, sa mismong September 23 hearing, ano po ba yung magiging sistema dito? Ipepresenta na ba ang mga witnesses by then? Opo. Most probably po magsa-start po yan sa hapon, siguro mga 2 p.m. ng, I think Tuesday po yan, September 23, At siguro it will last until 4 p.m. or less. Diyan po magpe-present ng witnesses yung prosecution at yun na nga, sinabi na nga ng prosecution dun sa disclosure nila to the defense, magpe-present ng 2 in-person witnesses. Kung sino man yon, antabayanan po natin. At magpapatuloy po yung confirmation of charges until September 23, 24, 25, 26. 26 po is a Friday. So, 4 na araw po ang itinalaga po ng pretrial chamber. In fact, makikita po natin to sa calendar of events ng ICC po. And recently, nagsabi itong Department of Justice na inaalagaan nila ang mga testigo laban dito kay dating Pangulong Duterte. Ano po yung magiging impact nito knowing na hindi na bahagi ng International Criminal Court ng Pilipinas? Wala ba itong nilalabag sa anumang technical component ng magiging hearing, attorney? Walang nilalabag. In fact, mga tagal na po naming sinasabi, nag-5 years ago pa po, na meron pong tinatawag na residual obligations yung Pilipinas po sa ICC. Ano ba yung residual obligations? Ito po yung mga natitirang obligasyon ng Pilipinas kahit po umalis na po siya at kumalas na po sa ICC. Kasi ibig sabihin po noon, hindi lang po basta-basta nawawala yung mga obligasyon na to. At isa pong obligasyon ng Pilipinas na nagtitira po, or residual obligation, the obligation to cooperate po. At magandang sinyalis po ito, itong sinasabi po ni DOJ Secretary Remulla, na yun nga, patungkol po sa mga witnesses dahil nagpapakita po na talagang nagpo-fully cooperate po ang Pilipinas at we look forward to that po. So with this development, posible pa po ba na kayang madagdagan itong gagamiting witness laban sa dating Pangulo mula sa initial witness na hawak ng prosecution bago itong trial proper, attorney? Oo. I think nandun na po yun dun sa listahan At gusto ko lang i-emphasize na sa isang confirmation of charges, talagang usual diyan mga affidavits po, mga written statements po talaga ang usual na sinasabit ng Office of the Prosecutor. Bagkus meron pong 2 in person na magti-testify po. Kaya antabayan po natin kung madadagdagan po yun. Pero sa tingin ko po, hindi na po madadagdagan yun. Feeling ko lang po, sa opinion ko lang po yun. Po, pwede rin madagdagan. Pero tingnan po natin kasi ang talagang hindi pa ito yung panahon para to prove beyond reasonable doubt yung guilt. Ang kailangan lang po ay reasonable basis to show na talagang dapat po ituloy na po sa trial proper yung kaso laban kay Mr. Duterte. Okay. Attorney, from time to time, muli ho kaming uugnay ho sa inyo bago po yung September 23 hearing na nakatakda para ho kay dating Pangulo Duterte. Maraming salamat ho at ingat-ingat po kayo dyan, Attorney. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Buhay ho kayo. Si Attorney Gilbert Andres Magacabombo, isa po sa mga accredited lawyer, mga Filipino accredited lawyer ng International Criminal Court. Nagsisilbing Executive Director ng Center for International Law.